sa iyong minamahal. Kayong mga pulis at kawal sa amin lamang sumandal. Ang slide, ang iyong sandigan, sagot sa iyong pangangailangan. Ang slide, may liwanag na may kaibigang tunay. Mapabahay o negosyo o sa iyong minamahal. Kayong mga pulis at kawal sa amin. Magandang hapon mga mahal po namin taga-subaybay. Sa mga kasama po namin mga sundalo at pulis. Ako po si Kuyang Glenn Gatos. Ito po yung bagong programa po dito po sa DCEC Radyo Aguila. Of course, kasama po natin ang AMSLAI, yung Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated. No? Alam nyo mga mahal po namin taga-subaybay, di ka nga, di ba? Paano nating hawakan yung ating pera na hindi po mawawala parang bula? Diba? Marami kasing tumanggap ng mga pensyon, pera nung nahawakan nalula. Hindi po alam kung saan dinala, hiniram ni ganito, hiniram ni ganyan. Nandito po ang AMSLAI. Tutulungan tayo sa mga mahusay na paghawak ng pera para ang pinagpaguran nyo makita pa hanggang sa inyong mga apo. Kaya ito po ngayon ang AMSLAI, maglilingkod sa inyo para po ang pinagpaguran nyo'y lalago, gaganda ang buhay nyo, ang pera nyo, kitang-kita ang kita. O, diba? Okay, ating mga siyempre kasama po natin ang ating pong mga kasama sa AMSLAI. Of course, ipapakilala ko po. Si Kuya Mon Esperos ng AMSLAI Marketing Manager. Kuya Mon, magandang hapon. Welcome sa programa nating AMSLAI Katuwang sa Kaunlaran. Magandang hapon, Kuya Glenn. Magandang hapon. Ayun, mayroon pang masibaging palakpak. Agad. Magandang hapon po sa inyo lahat, sa lahat ng nanonood, sa mga nanonood rin sa ating social media. Sa YouTube, Facebook. sa Facebook, mga nakikinig sa mga transistor radio. At sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Aguila, Ayun. DCEC 1062, isang kagalakan na nandito kami ngayon. Yung AMSLAI. Of course, nandito po ito pong aming pong nag-iisang babae. Siyempre siya lang po nag-iisang maganda ngayon. Si Ate Ethel Ramos ng AMSLAI Marketing Section Head. Ate Ethel, magandang hapon! Magandang hapon po sa inyo, Kuya Glenn, at Yes. sa mga tagapakinig ng Radyo Aguila. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oh, yun. Siyempre, marami tayong pag-uusapan. Kaya mga mahal po namin taga-subaybay, gusto nyo bang matuto na binabanggit na financial planning? Naku, napakalaga ngayon, ha? Kasi sabi ko nga kanina, yung pera pong pinaghirapan natin, alam natin saan natin dadalhin. Hindi yung kapag nakakuha tayo ng pera, paano ko kaya ito gagastusin? Hindi, tuturuan tayo dito ni Ma'am Ethel tsaka ni Kuya Mon, yung binabanggit na financial planning. At yung pera, ininegosyo, huwag ibibisyo. Di ba? Kapag ibinisyo mo, ayari tayo. Kaya sitsakin natin na pakinggan po natin ang programang ito. Siyempre, bisitahin po natin yung AMSLAI Facebook at YouTube para po sa hitik at kalaman, katuwang ang kaunlaran ditong programang ito. Sino ba yung tagalan natin ng ating Facebook at YouTube? Si Ate Lynn? Ate Celine. Si Ate Celine, no? Nandyan po yan. Siya po yung mag-aano sa atin. Di ba? So, this day, mga mahal po namin taga-subaybay, ay isa pong very important concept, yung financial literacy and budgeting. Kaya tutulungan tayo rito ni Kuya Mon ng AMSLAI para bigyan tayo, ma-enlighten tayo, para about sa pag-uusapan natin ng financial literacy. Kuya Mon, expert ka dyan . Sige, go ahead. Ito yung ating ito. Bago sa lahat, Kuya Glenn, Okay. ang programang Katuwang sa Kaunlaran ng AMSLAI, tatalakayin po namin dito ang ilang mahalagang konsepto ng pangangasiwa ng pinansyal. Ayun. Especially sa mga sundalo at Pulis. pulis. Yan. Ayun. Maraming topic na kailangan nating i-cover sa programa. Ah. Hindi lang po isang episode ito, tatakbo ito sa marami pang episode. Kuya Yes, Glenn, di ba? every Friday po at 2:30 to 3, tutok kayo sa programa ng AMSLAI, di ba? Katuwang sa kaunlaran Kuya Mon, Ate Ethel. At Okay. hindi lang financial
planning or literacy ang ating tatalakayin dito. Ano Kasama pa? rin dito ang pagnenegosyo. Ayun. Dahil hindi kasama ang basta pagtitipid. Kasama rin ang pagpapalaki ng ating mga kita sa Tama. araw-araw. Di ba? Oo, alam niyo naman batay doon sa mga eksperto, sa mga financial experts, sa 10 Pilipino daw, 8 lang ata nakapag-iisip na kapag may pera, paano pa palalagoy, paano magnenegosyo. Kapag daw nagka-pera, ano kayang bagong bibilin kong unit na cellphone? Oo, at ang mahirap dito minsan pa, kung ano yung kinita, yun din ang igagastos. Ayun. Minsan may utang pa. Oo. Ayan, sige. Ano ba, kaya man yung, ito dapat natin tutukan. Napapanahon to Pag ninegosyo, yung pinagbaguran kitang-kita ang kita. Kaya ang number one, Kuya Glenn, sa Okay. larangan ng pangangasiwa ng ating pinansyal na estado, number one dito, budgeting. 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 Okay nga, budgeting. Kung hindi mo maitatanong, Kuya Glenn, ang budgeting, pasimplehin na lang natin. Sige. Ang budgeting, pagpaplano Okay. ng ating gastos sa pang-araw-araw. Mm. Ganun lang siya kasimple. Oo. Pero mahirap gawin. Binanggit mo gastos Pero kasing sobra kung gumastos. Yun ang problema. Minsan sobra, Oo. minsan sakto lang. Sakto. Or minsan nakakatipid. Oo. Maraming pwedeng mangyari. Oo. Ngayon, yun ang isa sa mga may pagkukulang siguro, yung mga hindi natupunan ang mga kanilang objective o layunin sa buhay. Mhm. Ngayon, una sa lahat, Kuya Glenn, ang kailangan siguro nating itanong, since katuwang sa kaunlaran ng AMSLAI, Oo. sa tingin ng AMSLAI, Mm. ang budgeting Yes. ay isa sa mga nakakalimutang konsepto sa mga pulis at sundalo. Bakit? Bakit pa? Bakit? Sige pa. Ang una sa lahat, isa sa pinakaimportanteng larangan sa Pilipinas ay pangangasiwa ng seguridad, ng ating kalayaan, Isa pa naman na yan. ang number one Na nagtatanggol nito ay ay mga sundalo at pulis. yan. Di ba? Kaya tayo nakapagprogramang ganito kasi sa paligid natin may mga pulis at sundalo nagbabantay sa atin. Dahil sa sobrang importante ng kanilang trabaho, minsan nakakalimutan nila, Kuya Glenn, Tama. ang pagbabudget para sa kanilang mga pamilya. Tama. Kaya marami tayong makikita minsan napapasobra ang kanilang gastos. Ngayon, Kuya Glenn, maraming baka maitatanong mo, ano rin ang mga nagiging usual na problema ng sundalo, pulis at sa lahat ng nakikinig sa Facebook, YouTube at sa ating radyo, mga problema na kinakaharap sa larangan ng budgeting. Ayun, ito pa, di ba, sa budgeting na binabanggit natin, di ba, marami yan Yan ang mga common mistakes ng maraming Pilipino, di ba? Hindi tamang paraan ng pagbabudget. Minsan wala ka nang iba-budget, hindi ka pa tamang gumas ng pera, di ba? Nangungutang ka, yung pala, kala mo, pagungutang mo dahil sa meron kang plano, pag ninegosyo, yung pala, kapag hawak mo ni pera, nababago na. Sige ba, ito ba? Nabanggit mo, Kuya Glenn, kanina na nasusobra ng gasto. Oo. Kung sa lahat ng nagiging problema sa budgeting, yan ang number one. Oo. Dahil sobra So, sa gastos. ayun. Kaya over budget ang tawag. Ayun. Over budget. Diba, pag ito yung mga hindi sinasadya, napunta ka lang ng mall, wala kang plano. Walang plano. Tapos may nakita ka, may sale doon, di ba? Kung may pera ka, bumili ka. Pero wala sa budget, napasobra. Isa sa problema din, gumagastos tayo ng walang layunin. Ayun. Layunin. Meaning to say, kuya mo, binabanggit mo na walang layunin, na hindi naman siya importante. Hindi importante. Pagkatapos mong bilhin, nakatabi na lang. Wala pala, hindi pa naman, useless ang pera. Kasi lahat tayo, Kuya Glenn, meron tayong sarili-sariling pangarap, Tama. layunin sa buhay. Mm-mm. Kung magiging focused lang tayo, alam natin ang priority ng gastos. Ayun. Hindi tayo basta pag may nakita tayong cellphone, Bibili. bago, di ba? Napapabili ka. Napapabili dahil ayaw mong patal sa kapitbahay. Kung bago sa iyo, bago rin lang sa akin. Oo. Ngayon pa naman na Ate Ethel, di ba? Yung payabangan din sa social media. Kumain sila sa ganito. Ay, kumain kayo dyan, kakain kami sa ganito. Opo. Di ba? Bumili ka niyan, pipinost mo, bibili din ako ng ganito. Pumunta ka sa ibang bansa, hintayin mo ako next month, pupunta rin ako. Ako nga, Kuya Glenn, nagsascan ako ng social media. Oo. Nabentahan ako. Yun ang masakit, hindi ko pala kailangan.
nabenta. Nasa stock ka? Nasa sales stock ako. Sige. Kaya importante talaga na alam mo ang objective mo sa buhay at kung anong stage ka. Kasi magkaiba yan, Kuya Glenn. Sige, Tatanungin mo paliwanag ako. mga paliwanag Iba mo. ang layunin, objective, pangarap Ah. ng isang may pamilya. Ayun, tama ka dyan. So kang ang pamilya, syempre number 1, anak mo, Oo. asawa mo. Sila na focus mo. At kung single ka, iba rin ang layunin mo. Nung ako single, pag-aaral, syempre. Siyempre, number one yan. Pag-aaral, magulang, pamilya din. Pamilya, tama. Pero mas career development pag Kuya Glenn kapag single. Oo. So dapat ang budget mo ayon sa iyong stage in life, ika nga. At ang kung anong pangarap mo, yun ang number 1. In short, bawal ang maluho, bawal ang mayabang sa pagdating sa pera. Kasi yung iba, sobra sa gastos, kahit maraming pera, minsan nangungutang, sa layo nilang magyabang, magluho. Pero yun pala ay hindi niya kakayanin yung pagdating ng inara. Kasi kung yung pera na yun na pinag-ipunan niyang mabuti at dinala sa pagnenegosyo, nandiyan po yung arm's length, tuturuan kayo, di ba? Tama. At hindi rin nating masasabing luho. May luho sa iba. Makakain lang ng konti sa labas, luho na sa kanila. Yung sa iba naman, ang luho, mamahaling cellphone. Iba-iba yan eh. Pwede nating sabihin, ang luho natin, mga simpleng bagay. Simpleng bagay na rin tayo masaya. Mas maganda ang ating budget, ika nga. Ayun, kung yung binabanggit Ate Ethel, Kuya Mon, yung reward yourself. Diba? Yes, Meron ka na accomplish. Di ba? Gusto kong kumain muna ng ganito, magre-reward ka. Nire-reward mo sarili mo. Maganda naman yun. Pero yung sobrang luho na binabanggit mo, 3 cellphone mo, bibilin lahat bago. Luho na yun, di ba? Kaya importante din na tinitignan natin yung gastusin sa araw-araw, linggo-linggo. Dahil dito natin makikita kung ano talaga kung tama ang paggastos natin sa ating layunin. Sa natin, priority sa buhay, pangarap, makikita natin eh. Isa siya sa problema din na nakikita namin, akala natin may pera pa tayo. Yun. Gastos tayo ng gastos. Akala natin, laging akala. Pagbukas mo ng pitaka, wala na pala. Yun. Mali pala yung kwentada mo. Tsaka iba, Kuya Mon, di ba? Ate Ethel, lalo yung mga, baka yung iba, pagpe-pension na. Ayan. Di ba? Para tayo yung pension, magre-retiro na ako. Baka naman minsan nagkukwentahan na, daddy, mami, para retiro ka na, yung sa akin, yung aking partida dyan, yung aking party dyan. Minsan may ganun, di ba? Yung pala, pinaplano na, kung bang ano ang gagastusin, hindi pinaplano kung ano hindi negosyo ng pamilya. Di ba dapat, Kuya Mon, mag-usap sila, anak, magre-retiro na ako. Ito yung darating sa ating pera, ito makukuha ko sa pinagpaguran ko. Saan ba natin to pwedeng dalhin? Ano ba yung negosyong gagawin ko? Sino ba pwede natin pagtiwalaan dito na hanggat wala muna tayong naiisip, ilagak muna natin. Saan sila pwede pumunta? Isa yung arm's length. Isa sa ilagak. Ang maganda kung meron ka ng ilalagay. Ilalagay. Paano pag wala pa? Paano kung wala nga? Kailangan una, marunong kang mag-impok. Tama. At kung meron ka nang na-impok, alam mo kung saan ilalagay. Ayun. Kaya nga sa iba, di ba? Kapag nakahawak ng malaking pera, hindi alam kung saan dadalhin, Ate Ethel, di ba? Ano gagawin ko rito? Kaya diyan tayo maging maingat. Kapag meron na tayong ini-impok, yung pinagpaguro nating pera, kapag hinawakan na natin yan at alaman natin ganito kalaki, alam mo paano mo isipin kung saan mo ididireksyon ang pera mo. No, wag kang magkakamali. Kapag ikaw nagkamali, kawawa ka sa dulo, Kuya Mon. Sa larangan talaga ng pagbabudget, madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Ay, ganun ba? Kaya, mas maganda hindi tayo mag-rely sa mga maraming payo. Isa sa mga naiisip naming strategy sa pagbabudget ay isang prinsipyo na dapat isa sa buhay natin. Simple lang naman, numero. Sige, Tawag dito, 50-30-20. 50-30-20. But no, biro. Sige nga, bakit 50-30-20? Ang sinasabi dito, sa prinsipyong ito, Basa. 50% ng kinikita mo sa isang buwan ay panggastos mo sa pang-araw-araw, pang buwan. Upa, pagkain, at kung ano-ano pa ang kailangan. Utilities, tubig, kuryente. Yan.
20% Mm. ilalaan mo na agad sa ipon. Ipon agad. Yan, malinaw yan. 50% ipon. Okay. At kung may matira, Mm. 30%, ito yung mga leisure, kumbaga. Yung mga hindi mo naman kailangan pero gusto mo para sumaya ka. Okay. Sabi ko nga pang-reward mo lang. Pang-reward. Okay. So, ang priority nun, 20% agad. Ipon agad. Okay. Uunahin ng ipon. Okay, Kasi tama. Very good yan. Very good. Very good. importante ang future. Yes. So ipon agad, bagastos. Ipon agad, ipon. Ang So, sinasabi nila, pero hindi rin, ang hirap gawin, Kuya ang Glenn. hirap gawin, na? Sinasabi nila, bawasan mo ang gastos mo. Yung 50% gawin mong 40 para mas marami kang matipid. Pero sa hirap ng buhay ngayon, tumataas ang bilihin, di ba? Lahat. Kaya kasama sa programa ng Katuwang sa Kaunlaran, tatalakayin din namin sa susunod na mga episodes, paano palakihin ang ating kita. Hindi lang Ayun. magtipid. Ayun, di ba? Maganda, di ba? Paano lalaking kita? Ano pa? Ito gusto ko to 50-30 techniques sa budgeting Thinking. Kasi ang hirap, Kuya Glenn, sa experience ko personally at sa mga nakakausap namin, kapag meron kang listahan ng gagawin sa daming ginagawa, lalo sa sundalo at pulis, isipin nyo, pinapangisawaan nila ang seguridad ng munisipyo, ang buong bayan. Pilipinas, bayan. Nakakalimutan nila sa sobrang dami. At isa sa mga naisip namin, at nag-a-apply, at effective naman, ay mga prinsipyo na kailangan mong isabuhay. Example, si 50, 30, 20. Isa yan. Sa prinsipyo. Maganda to Ngayon ko lang 50, 30, 20. Ano pa? Ano pa yung mga pwede nating i-share sa ating mga taga-pakinig? At alam naman natin, mga mahal po namin taga-subaybay. Itong mga ganitong mga uri ng pagbabudget, gustong-gusto ng mga tao to ngayon, Sermon, Ate Ethel. Sapagkat yung iba, di ba? Marami ngayon mga kumita ng malalaki Di ba sa mga experience natin, yumaman, di ba? Pero bandang dulo, pobre na pala ngayon. Kasi, sasabi, hindi kasi na-handle mabuti ang pera. Ngayon, sa budgeting kasi, ang kailangan lang malaman ng lahat, ano ang layunin mo sa buhay, anong pangarap mo, iayon mo ang paggastos mo doon sa mga hinahangad mo sa buhay. Para magkaroon ka ng tamang ipon, pag lumaki, pwede mong palakihin pa. Sa pamagitan ng amslay, magnegosyo ka. Yan. So, yun ang layunin talaga ng budgeting at sa lahat ng mga nakikinig ay palakihin ang ipon. So, kailangan dito, sabi nga na iba, sasabihin ko na yung mismong karaniwan lang na binabanggit na, magigpit ka muna ng sinturon. Meaning, marunong ka munang magtiis kasi hindi pa napapanahon yung gusto mong gawin. Meron kang gustong bilhin, meron kang gustong ipagawa. Hindi pa napapanahon Doon sa perang hawak mo at pag-iipunan mo, pag ninegosyo mo, doon matutupad ang gusto mong mangyari sa inaharap. Diba? So, hawak mo pera mo, ito ang magiging katuparan ng pangarap kong magandang bahay. Itong katuparan ng magkaroon ng magandang edukasyon ng aking mga anak. Kapag tinignan mo yon, titignan mo siyang palalakin, hindi mo siya titignan para gastusin. Tama. At tamang-tama, ang AMSLAY nagbibigay ng oportunidad sa mga miyembro nito gamitin ang ipon upang mas mapalaki pa ito. Tama. At ang susi at ang pinto ay maging AMSLAY member. Ayun. Ngayon, kung papayagan mo ko, may Kuya Glenn, mamimigay kami ng 5 lucky sundalo o pulis ng free membership. Papayagan ko kayo. Ang free membership, Kuya Glenn, merong AMSLAY, requirement ay 1,000 financial parang deposit sa capital contribution account. Ayun. Sige. Ngayon po, bibigyan namin ng 1,000 ang 5 lucky winners. Wow. So wala na po silang gagawin, Sir Glenn. Ayan Abangan lang po nila ang announcement ngayon at magkakaroon po sila ng passbook na may lamang 1,000 pesos. Wow, galante. Ito, Glenn, ay galante. Susi para sa expert advice, innovative financial service na tutulong upang mas mapalago ang kayamanan
at matupad ang mga financial goals Ayun. ng ating sundalo at mga pulis. Very good, ha? 5 yun, ha? Ngayon Okay, po, ngayon. ang lucky winners ng 1,000 initial deposit ay si Sir Francis Dwayne V. Panugaling. Palakpakan natin. Woo! Saan yung palakpak natin? Wala, teka, dito ko na nabis. Nasabi ko na sa iyo. Napapalakpakan Pangalawa natin. po, si Geniel Bitges Salutin. Ayun. At si Mark Vincent de la Torre Vera. Ayan. Benji de los Santos Montañel. Ayun. At panglima, si Christian Dave Nanteza Paldo. Lahat po sila ay galing sa Philippine Air Force, Kuya Glenn. Wow! So sila po ay nag-fill up ng aming form na nilabas namin sa social media. Oh, very good. Sa very good. susunod na episode, mamimigay pa rin kami. Sana antabayanan ng ating Nako. mga makikinig at manonood sa social media at YouTube ang form para mag-submit ng kanilang pangalan at magkaroon ng 1,000 initial deposit. Grabe. At syempre, susi siya sa pagkakaroon ng financial freedom, ika nga, ng pinopromote ng AMSLAI. Very good. Galante po mga mahal po namin taga-subaybay. Galante yung AMSLAI. Taon ng hirap at Kaya. tagumpay. Ano pa? At isa pang, Kuya Glenn, Ah, meron kaming napagkaalaman last year na ang nanghihiram sa AMSLAI ay ginagamit ang kanilang hiniram na pera upang matugunan ang pag-aaral ng anak Wow! at magsimula ng negosyo. Tama. Ngayon- Edukasyon at negosyo. Yes, yes. Okay, go ahead. So ngayon bibigyan namin ng financial assistance para dito sa mga nagpapaaral at gustong magnegosyo. Syempre para ma-promote ang pagpapalaki ng kanilang income gamit ang pagnenegosyo Oo. at pagbibigay ng magandang buhay para sa mga anak ng ating mga sundalo at pulis. Police. O sa iyong So magbibigay kami ng 5,000 5,000! manda. tulong pinansyal. Iba! Hiri mo kanina, tig 1,000, ngayon 5,000. Nasaan ka pa? Galante ang AMSLAI. Ito ay para mabigyan talaga ng Iba. insentibo Oo. magnegosyo at makatapos ng pag-aaral. Hiri. 5,000 mamimigay pang AMSLAI. Meron na bang bibigyan? Ang mga nanalo, Ito na. Go ahead. ang una si Police Corporal Ferdinand Abgao Recalde. Wow. Sa bayan. Okay. Pangalawa po si Police Staff Sergeant Romel Estipona Balasta. Kayong mga pulis. Pangatlo po si Hilda Corda Dakitan. Bye. Pang-apat si Police Captain Gladys Joy Francisco Romero. Babae rin po. Babae din. At last, panglima, si Police Staff Sergeant Richard Punsalan Sambua. Lahat po sila, Kuya Glenn, galing sa Philippine National Police. Ayun. So yan ay 5. So tig 5,000, 25,000. Ngayon pa lang, wala pa lang tayo. Kalating oras nabigay na kayo ng 30,000. Ikot sa bayan. At mamimigay pa kami, hindi lang ito lang ang simula, Kuya Glenn. Itong araw na ito, biro mo 30 minutes per program na makaginaw ng 30,000. ano ba? Ito lang ang simula. Sana maging susi ito para ituloy nila ang pagpapalago ng kanilang mga kita sa pamagitan ng pagninegosyo at pagbibigay ng magandang bukas sa kanilang mga anak. Doon pa sa pagninegosyo nila, meron din kayong ituturo sa kanila mga pamamaraan? Yes, Kuya Glenn, ang AMSLAI hindi lang po siya para mag-save at palaki ng pera. Ang AMSLAI ay nagbibigay din ng expert advice Yun ang kung maganda paano doon. magsimula ng negosyo. Ayun ang maganda ron, di ba? Kaya kumbaga siguro, di ba? Binigyan nyo na sila ng pangnegosyo, tinuruan nyo pa sila ng pagnegosyo para hindi malugi. Kasi Kuya Glenn, hindi lang basta pagtitipid ang Kailangan. susi. Oo. Kailangan din palakihin ng ating mga kita. Ayun. At Para isa ang kitang-kita. pagnenegosyo. Para kitang-kita ang kita. Yes. Okay.
Sige, ano pa? Ay, yung ano natin. At sa mga Kuya Glenn, sa mga hindi pinalad, kada linggo magkakaroon kami ng promotion para bigyan naming insentibo ang ating mga pulis at sundalo sa financial assistance sa pagninegosyo at sa edukasyon at pagiging AMSLAI member. Ngayon, kung gusto nyo pong magpunta sa aming mga AMSLAI location at lalapit din kami sa inyo kung hindi po kayo makapunta, mayroon kaming mga schedule kung saan nyo po kami makikita. Ayun, nandiyan ha. Sige nga. Si Ate Ethel ba? Ate Ethel, Ethel? ano yung mga schedule na pwede lang puntahan? Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa inyo, Kuya Mon and Sir Glenn. Ako po si Ethel at magbabahagi ng importanteng impormasyon kung saan ninyo makikita ang AMSLAI. Okay. Makikita po ninyo sa aming website at social media account ang listahan ng mga AMSLAI offices kasama ang complete address at contact number. Maliban dito, magkakaroon din po kayo ng pagkakataon na malapitan ng AMSLAI upang makapagtanong patungkol sa inyong account at kung paano mag-apply ng membership sa AMSLAI. Narito po ang ilan sa mga schedule. Okay. Sa February 20, 2023, ang AMSLAI Cotabato Branch ay magkakaroon ng information drive activity sa 1st Mechanized Philippine Army, Barangay Tuwal, President Quirino, Sultan Kudarat. Sa February 20 hanggang 24 naman, ang aming Tacloban Branch ay iikot sa parte ng Ormoc City at Baybay, Leyte. Sa February 22 ay pupunta naman ang AMSLAI Cagayan de Oro Branch sa Bukidnon Police Provincial Office upang magsagawa rin ng information drive activity. Bukod pa dito, ang AMSLAI CDO ay nagbibigay rin po ng monthly raffle promo kung saan maaari kayong manalo ng isang brand new cellphone. Ganon din po ang aming AMSLAI Cabanatuan Branch. Ang first 50 borrowers po nila monthly ay nakakatanggap ng 5 kilong bigas. Wow. Para po sa iba pang mga promo ng ating mga branches, maaari po kayong makipag-ugnayan sa pinakamalapit na AMSLAI office sa inyong lugar o tumawag sa mga contact numbers na makikita sa aming website at social media account. Yun lamang po, Kuya Glenn. Salamat po. Ayun, galing naman. Yung bigas pa lang, Kuya Mon, panalo na eh. Ano? Marami talagang pinamimigay ang AMSLAI. Ang kadahilanan, Kuya Glenn, ay to promote. Isa sa pinag-usapan natin, yung budgeting. At ang isang malaking prinsipyo ng pagpapalago ng ating kita at pangangasiwa ng ating mga ipon. Ayun. So dito, para po sa mga bago po na mga nakikinig ko rito, ay ito pong AMSLAI, nakita ko baka kasi iba ngayon lang narinig yung AMSLAI, pasimula pa lang po ito, ha? Sinasabi ko nga ako kanina sa inyo, unang araw, itong unang pagsasaypawid po ng AMSLAI dito po sa DCEC. Magkano na yung binigay? 30,000 po. Sa parapol. Di ba? 30,000. So, marami pa yan kasi marami pang mga araw na makakasama ho natin ang AMSLAI every Friday, 2:30 to 3. Bigyan natin sila ng idea na itong AMSLAI ay mukhang nagbibigay talaga ng pag-asa. Nagbibigay talaga ng pag-asa sa mga gusto magpamembro ng AMSLAI. Siyempre, sundalo at pulis, ng mga nakikinig ko ngayon. Hindi lang yun Hindi lang basta namin kayo nasabi natin magmiyembro kayo, hindi. Sumali kayo para matuto kayo sa tamang pamamaraan ng pananalapi. Ang pananalapi, Kuya Glenn, hindi lang budgeting. Isang maliit na usapin lang ito. At sa mga susunod na talakayan natin, Kuya Glenn, marami tayong pag-uusapan. May investing na tinatawag. Ayun. May business, may insurance, at marami pang iba na tayong pag-uusapan. At ito mga katulong, hindi lang basta mag-ipon ka, gastusin mo. Mag-ipon ka, palakihin mo. Para mapuntahan natin ang pinapangarap natin, mga sa ating manonood at sa sundalo at mga pulis. Sapagkat alam natin ng hindi biro ang buhay, trabaho ng isang sundalo at pulis. Sabi nga natin nung sila ay pumasok dyan, handa sila sumagupa na ng problema, pati buhay ibibigay, di ba? Kung sabi nga natin yung kanilang trabaho para sa bayan ay sapat para sila bigyan ng importansya at tulong
ng bawat isa sa atin. Yun ang din ang layunin ng AMSLI, Kuya Glenn. Yes. Kung ang sundalo at polis nilalaan ng buhay para sa ating bansa, kami po ang mag-aalaga sa kanila sa Ayun. mga larangan ng pagnenegosyo at tulong pinansyal. Ayun. Kasi alam natin, magre-retiro sila di ba? Correct. Magre-retiro sila. Pagkatapos sila mag-retiro, kumusta na sila? Di ba? Yung pera na kumula, kumusta na? Nandito po ang AMSLI, tutulong po para po sa magandang bukas ng bawat isa sa atin. Yan yung isa sa talaga nakikita natin mga mahal po namin taga-subaybay na pinakamagandang gagawin po para po sa buhay po ng bawat miyembro po ng AMSLI. Papabahay Maraming o salamat, Kuya Glenn, sa May- pagbabahagi ng budgeting. Bati muna tayo sa budgeting tayo. Itong first episode natin budgeting. Marami pa po kami pag-uusapan. Pero bati ka muna, Sir Mon. Sa lahat po ng mga merong inquiry sa AMSLI, pumunta lang po kayo sa pinakamalapit. At sa aming mga officers, board of directors ng AMSLI, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun. Ate Ethel, bati ka muna. Baka meron kang gustong batiin yung baby mo ba? Nanonood ba baby Hello mo? po dyan sa mga nanonood sa AMSLI sa iba't ibang branches. Oo. Kung meron po kayong katanungan sa amin, maaari po kayong tumawag sa amin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ayun. taon ng So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung anong AMSLI, every Friday, 2:30 to 3. Sabi nga kayo na po ni Sir Mon, hindi lang budgeting, di ba? Business, investment, di ba? Ngiti sa si Celine, no? Nangingitian ka ni Celine. Hi, Celine. Batiin natin si Celine. Ayun ang si Celine po. Kasama rin po natin dito sa AMSLI. So, that's it, Pansit! Mga mahal po namin taga-subaybaya. Ulit natin, Kuya Mon. Anong oras tayo? 2:30 to 3 every Friday. Ayun. Nakita naman sa likod namin. Ayun, katuwang sa kaularan po ang AMSLI, mga mahal po namin taga-subaybay. Kaya, every 2:30 to 3 po, ano po yung gagawin natin? Tumutok tayo dito po sa DCEC Radyo Aguila. kaibigang Thank you tunay. so much, Kuya Mon. Ate Salamat din Ethel. po, Kuya Glenn. Salamat po. Okay. Kung Alam po minamahal ni Kuya Eric Herbite, ni Kuya Jeremy Bunaw, ni Ate Celine. lamang At sumanda. yan, saan dyan? Mababati. Merong tinuturo si si Ate Rubena Maduma. Sagot sa iyong pangangailangan. Thank you so much. Susunod na po, Be Brighter. Happy weekend. Bye-bye po. Bye-bye. Sandigan, sagot sa iyong pangangailangan. AMSLI, may liwanag na ang bukas. Dahil naririto ang AMSLI para sa'yo.